Ayun, thank you, Maring Shanaya. Maring Shanaya. Uy! Anyway, um, ano ba yung mga i-discuss natin today? Gusto ko lang i-share to. I've got a private session with someone and hindi ko siya papangalanan, of course. But it has something to do with betrayal. And she felt like, hex ba siya? Parang ganun. Tinanong niya, hex ba ako? Kasi ang bigat ng pakiramdam ko. Tapos binitray ako ng ganyan. And the problem with that kind of question is, kapag naisip natin siya na hex siya. Siyempre, ang role ng tarot card reader, or ang role namin, bilang kinoconsult kami sa mga ganyang bagay, is to align the person in a way na tanggalin or i-rule out yung mga ganong possibility. Though sometimes may possibility na ganon. May mga manifestation ng attack na na-attack yung relationship, na-attack yung mental health, and at the same time na-attack yung finances. Ang hirap kasing for someone na naka-experience din ng severe na betrayal, for someone na nawalan ng people around me, as in yung talagang sinira ka sa lahat, and people are questioning or hating you for your reaction sa disrespect. Kasi mabibwisit sila kung paano ka mag-react, pero never nila nakita kung paano ka sinira, kung paano ka umabot sa ganung situation na winasak ka, ganyan. So what I'm trying to say is, parang everything is part of the journey. And magugulat ka na lang later on kapag na-rule out mo na yung mga bagay-bagay and you take accountability of rescuing yourself habang lumulubog ka. Doon na papasok yung mga magagandang blessings for you. Pero the journey isn't easy. Totoo yun, hindi easy yung journey. Ayan. Diba? Hindi ko alam kung na-experience nyo yun, pero yeah, nangyayari siya. To a point na you're going to question yung mga ganong possibility of someone hexed you or someone put a curse on you, mga ganyan. I thought at first 27 yung 44444. Ang galing. I thought at first na yung pinakaunang tawag dito, yung Saturn return sa 27, akala ko yun yung yung 27 years old ako. Akala ko yun yung pinaka-challenging. Yung pala yung challenging kapag umabot ka ng 30 plus. Kasi may mga bagay, kapag hindi mo natutunan yung mga bagay na dapat mong matutunan during your Saturn return, ibabalik talaga ni Saturn sa yung lesson na mas mabigat, mas malala, up until i-break ka niya. Yung iba na-survive, yung iba hindi. So kapag na-survive mo siya, magugulat ka na bibigyan ka na ng situation na, shit, ang ganda na nangyayari sa akin. Doon ka nang paparealize. Tapos may meet ka na tao na masasabi mo, if I'm going to experience all that shit again, I would.
Basta siya yung end game. Alam mo yun? Worth it. Worth it yung pinagdaanan. Yun nga, everything is part of the journey. Even the negative ones. Cheche, hi. So, alam niyo na yung rules. Lalo na sa mga followers natin dito. Alam niyo na yung rules na kung gusto niyo magpa-read, general reading tayo, umakit na po kayo. Hindi pa ako sumasagot ng mga questions dyan sa baba. Hi, lady. Kumusta? Ganito yan. Yes, tinuturuan ka talaga ni Saturn ng discipline. If Jupiter show you kung saan ka mag-expand sa natal chart mo, Saturn will teach you on how to keep the resources. Sorry. Saturn will teach you on how to keep it, and at the same time, Saturn will teach you on how to protect it. Hola, buenos días, Jana. ¿Cómo estás? Ano po, guys, hindi na ako magpapatugtog ng music. Sige talaga yung, alam nyo yung walang ano. I have Saturn sa 6th house. Daily routine and your health, okay? Akit ka lang. Ayun. Wow. Thank you sa nag-gift. Akit ka lang, tapos guys, kasi sa mga past recordings, unfortunately, nagpapatugtog ako ng music. So, kapag ina-upload ko siya, gusto ko sanang i-upload para sa inyo. Kaso, nakaka-copyright siya. Kaya ngayon, nag-non-copyright na ako ng music. So, ang gagawin ko, I'm going to post yung mga readings nyo. Maybe in YouTube, ipapakita ko sa inyo kung saan kayo pupunta. Para matandaan nyo yung lesson. Kaso sa recording kasi wala na yung mukha nyo. Boses nyo na lang. Okay? Okay lang, nag-usap na sila ngayon. Pero kasi nag-update ang ex niya. Kung ako sa kanya, lady, i-block niya na yan. Para wala na access sa buhay niya. Or pwede din, makipag-meet siya, tapos sabuyan niya na asin. Asinan niya, ganun. Aswang ka. O sa likod, aswang ka. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Ayan. Hi, Mamoy. Good morning. May utang kasi yung girl sa partner ko. Hayaan mo na. Ako yan, hindi ko itatanggapin yung utang-utang na yan. Maski wag na magbayad. Basta mawala lang. Ako, may ganun ako. Like, may someone na parang iniwanan niya ako ng utang ng napakalaki. Parang more than 40,000. Ganyan. Kinalimutan ko siya. So, wala akong pakialam. If 40,000 is the cost of you mawala sa buhay ko, okay lang. Mawala ka na sa buhay ko. Jean, I'm sorry, hindi ako nagsumasagot ng mga questions sa ganyan. Yung mga ganyan, pang private session yan. Pang general ako. General reading tayo. And psychic sensing. Kung ano talaga yung kailangan. Unfortunately, hindi kayo sasagutin. Not unless kung lumabas siya. Kapag lumabas siya sa reading na may movement or may travel, ganyan. Nasa pin post yung yung rates dito sa account ko. Pero i-try mo muna. Parang makinig ka muna dito kasi hindi pwede magtanong-tanong nga lang tapos mamaya hindi mo pala ako bet, 'di ba? Nagpa-book ka pa, nagsayang ka pa ng pera. Hindi pala tayo align. So manood ka muna dito. Kasi mamaya may aakyat yan. Hinihintay ko si Cheche. Ano, Che? Aakyat ka ba? 6.2 na, oh. Ayun. Manood muna kayo, guys. I mean, kung gusto nyo mag-private session, manood muna kayo. Para, sa akin, hindi para magsayang kayo ng pera sa hindi naman nakakatulong pala. Diba? Ayaw nyo umakit ako akyat. Sige kayo. Nagbanta siya. Okay, ito na. May first guest na tayo.
Hi, RM, Distesa. Hello po. Hi, good morning. Good morning. Ano name mo, RM? First name lang. Rosemary. Rosemary. Okay. Haba eh. Ilan taong ka na? 35. 35. Okay. Taga saan ka? Las Piñas. Las Piñas. Okay. Ano? Alam mo yung symbolism na pinapakita sa akin? Rosas siya. Hindi dahil binigyan ako ng flower Hindi dahil binigyan ako ng rose. So, rose siya. Very fragile siya. Sadly, surrounded siya ng black smoke. So, I think it has something to do with your peace of mind na constantly binabog ng ibang tao. Alam mo yun? It has something to do with you trying to protect your peace. Pero, sadly, inaano ka, parang aside sa prone sa inggit, prone sa inggit. And prone sa, yung magugulat ka bakit naiirita sa'yo yung tao, ganun. May ganun ba? Kasi yun yung nakikita ko. You're trying to protect your peace. And at the same time, people are attacking you from different directions. Parang ganun. Siguro feeling ko sa work. Yeah. So if it is work, very competitive pala yun. Now, may ginagawa na technique para sa mga ganun to make you appear na mas appealing, lalo sa mga ganyang bagay. Magtuturo ako ng pinakauna kong spell. Yung pinakauna kong spell, nakuha ko sa kay Tony Perez. Ito sa mga pinakauna talaga, like the foundations, para gano'n. White candle, tapos picture ng peacock. Okay? Picture ng peacock. So, ang gagawin mo, sa harap ng salamin, may kandila ka, may picture ng peacock, tititigan mo yung peacock. Bigyan kita ng picture. Wait. Yeah, you can do this too. Rose quartz, tiger's eye, and obsidian. Obsidian for protection. Rose quartz para yung appeal. And yeah, tiger's eye is for protection that. The obsidian, pero i-cleanse mo ito madalas. Yung mga isinadjust ni Dark Blue na crystals. I believe meron ako sa yellow basket. Wait. Hanapin natin yung peacock dito. Medyo madami-dami to. Hi, Gail. Gaily. Alam mo, Gaily, binaba ko yung video na in-upload ko. Kasi nakaka-copyright siya. Kaya kailangan tanggalin. Ano ba? Tagal. So, bakit peacock? Kasi nakita mo yung peacock, ang ganda niyang creature. Mayari, hay. Napakaganda niyang creature. Kita mo talaga sa pinakamalalim siya. Here we go, peacock spirit. So, yung peacock, you can choose white peacock, okay? So, ang gagawin mo sa kanya, tititigan mo siya in front of a mirror, sa tapat ng salamin. Tapos pag tinititigan mo siya, titigan mo yung kada detalye. Ayan, kada detalye niya, ganyan. Tapos titingin ka sa salamin. Tapos i-visualize mo na unti-unti, you're turning into a peacock.
Alam mo yun? Nagkakaroon ka ng beak, nagkakaroon ka ng ano, yung kulay mo nagche-change, tapos biglang umaano yung ano mo. It's a visualization, ano, parang visualization technique na yan na gagawin. So, bakit peacock? Because peacock are gentle creature, very delicate, and at the same time, yung itsura niya pa lang, ang lambing na hindi mo siya i-hate. Okay? So, it's like, isasabuhay mo yung ano, parang iaano mo yung image nun, yung spirit ng peacock sa'yo. You can use cat din, kasi yung cat are, alam mo yung mga cats, wala pa silang ginagawa, pero ang iba na yung effect, napaka-attractive na ng dating. So, ayun, yun yung isa sa pwede mong gawin. So, work, saan pa ba? Basta anything na kailangan yung face mo na naka-show. Okay. So, yun yung, yeah, you can do that. Now, sa card reading, sige na. Hi sa mga 17 viewers. Good morning. Coffee? Nagkape ka na ba? Ayan, Lilith joined. Hi. Hi, Ben. Yun, lakas ng imbalance dito sa ano. It's like yung wait lang. Kunin natin yung ano. Yun yung sense ko, parang you are being overpowered by people and situation and nadiderail ka, like nawawala ka sa focus because of that. So, kinakailangan talaga yung matatag na mental ano dito. Na mental toughness. Okay? Sa lahat ng situation, parang nangyayari ito na paulit-ulit. It could be possible you're too timid, or it could be possible na every time that you speak up, na-invalidate siya, and sumusuko ka na lang dahil na-experience mo na ma-invalidate. Ayaw mo na, bala na lang. Para, alam mo yung ganon? So, kailangan ng ano dito, kailangan mong i-work out yung ganon at i-balance. Or else, for the next 5 years, may experience mo siya ulit, paulit-ulit, baka ibigay pa sa'yo, mas malala pa. Alam mo yan? See? Tingnan mo, the deer. Again, another gentle creature, a very vulnerable one, and very captivating. Yun yung sinasabi. Yeah. Parang, kailangan mo mabalance yung life mo kung ilan ka magbibigay ng force, ng brute force, and at the same time, kung kailangan magiging gentle. Tapos i-balance mo siya. And I'm pretty sure alam mo naman yung core mo eh. I'm pretty sure alam mo yung core mo, and naiintindihan mo yun. You need to speak out and use your throat chakra for your benefit. Okay? Because your words matter too. Okay? Okay. Ayun. First time mo parid sa akin? Oo. Pero lagi ka na nagpaparid. Hindi naman. Okay. O bakit nagparid ka today? Taray lang. Try lang. How's it? Okay naman. Okay naman. Okay naman. All good. Or nag-resonate naman sa'yo. Suppose it, of course, dapat mag-resonate siya kasi kung hindi, failed ako doon. Alam mo yan? Ayun, baunin mo yung mga lessons. And hopefully, someday, pagbalik mo sa akin, ibang situation na. Alam mo yan?
mas maganda Thank situation. you. Okay, bye. Thank you. We have Sarah and Ben. Lagi akong ginagawang testingan. Pero okay lang. I guess yun yung message na kailangan marinig. We have si ano muna. I-mute ko muna to sa isa. Sarah, ang tagal. Baka mahina yung signal. Si Ben muna. Ben pa unmute. Ikaw muna. Your words matter. Angas nun, sir. Ito naman. Okay naman. Your words matter, guys. I mean, your words are part of your creative expression. Di ba? It is part of how your brain works, how your critical MA works, parang gano'n. And hindi siya pwede na iisang tabi lang. If someone, like, alam niyo yung ghosting or nagsa-silent treatment, I always feel like very disrespectful siya na gawin sa isang tao or towards another person. Kasi, hinarangan mo yung ganong, parang dinisrespect mo yung creative processes. Hello, sorry. And we need to remember that everything that manifests dito, nagsisimula siya sa creative process o sa sa creatives. Doon siya nagsisimula, doon tayo humuhugot ng energy. So, I don't want you guys, yung mga nakikinig dito, I don't want you guys, like, invalidating people. And I don't want you guys silencing people. Kasi, ibablock nyo din yung tawag dito? Ibablock nyo din yung flow ng creative sa lives nyo. If it is destructive, you can process it. Advocate tayo ng revenge. Maghiganti kayo, ibalik nyo sa kanila. If it is helpful, accept nyo. Parang pera lang yan, yung hiya-hiya pa kayo, tanggapin nyo na. Ayan. Okay, Ben, hi! Hi, Tony. Medyo mahina. Hello. There you go. Taga saan ka, Ben? Sampaloc area. First name mo? Ano first name mo? Pauline, actually. Pauline. Ilan taon na? I am 26. 26. Nagpapasa ka na ba sa akin? Yes. Kailan? I feel like a few days ago. Actually, this is my third time. Daughter of Hecate. Okay. Hi. That's me. Oo nga pala. I'm sorry. Ayun nga, may mga parang, ang bilis ko kasi, kapag nagre-read kasi ako, di ba may sinisense ko siya at first. Yeah. Kapag tas nagtatanong ako ng name, nagtatanong ako ng ganyan, ang totoo, wala akong natatandaan doon sa mga pangalan. Sige lang. Kasi wala na ako sa sarili ko doon. Sige lang. You do this all day with different people. Kaya nawawala siya. Anyway, anong may paglilingkod? Barangay. General check-up lang siguro because I feel like there's some progress lately in my life. Yeah, I think so. With the voice infection. And I kind of noticed it sa with Hecate. With Hecate. Like parang finak niya kayo. Yeah, oh my god, it was so bad. I was going through it talaga. But I feel Yeah, like Hecate, fuck you guys. Siguro parang parang internal works yung pinapagawa niya. I love Hecate. Oh my goodness. Ang kulit niya. I love her. O siguro kasi Virgo ako. And there are 3 phases of Virgo. The Virgin, the Dark Witch, and the Old Maiden. Parang gano'n. Or the Queen, rather. Yung tatlong So, titignan natin. Gagamitan kita ng
Necronomicon. Medyo pang ano tong Pauline, right? Yes po. Okay. So the paths are clearer now. Pero may mga obstruction pa rin. And alam ko na nasisense mo yung mga obstruction. Meron pa rin mga nakaano. Yes, yes. It's like, it's a clear path, but if you're gonna go through it, alam mo may mga thorns na pwedeng mag-pierce sa skin mo. So may hesitation pa of going through it. Alam mo yan? Yes, yes, yes. But I would suggest, burn it. Alam mo yun? Okay. Burn the bush Okay. para mag-clear yung path. And there's a promise of abundance, not just in the form of money after it. If you felt like na-challenge ka sa financial or sa abundance sa life mo, yun yung isa sa mga na-block, then clear the pathway, cast the road opening. Yeah, yun nga to. Yeah, road opening. Alam mo yun? Pero you can do a symbolism sa altar mo of road opening. Guys, wag niyo gagayahin, guys, ha. Kung hindi kayo practitioner, please wag niyo gagayahin yung sinasabi ko. Yeah. So I use twigs. Pupulot ako ng twigs na medyo tough as a symbolism of the path. Tapos I bind it with a black ribbon. Mhm. So I know may alam mo yun sa tungkol sa number, hindi ko pwede sabihin kung ilang number yun para ma-fortify mo siya. And then inhale, exhale, visualize the path, snap it, like alam mo yun, mabilis. Kapag nabali siya, ayan, congratulations. Pero pag hindi, do it again. Some other time. Okay. So, yun. A simple spell. Yeah, check the not spell. Kung ilang number yung kailangan mo. Kasi hindi naman. Kung ilang number ng not yung gagawin mo dun sa tuwid. Okay? So, yun. Pagyan naman na. Parang i-accumulate mo lahat ng blockages dun sa tuwid na yan. Tapos pagka na-feel mo na siya, dun mo na. Pag nagawa mo siya, I tell you. Simple road opening. May ibang technique yung ibang witches. Pero yeah, that is my personal technique na pwede ko may impart sa'yo. Na very basic, hindi mo kailangan gumastos. So you don't need like kung ano mga herbs dyan. You know. Ayun lang. So, ayun. Good luck. Thank you. Thanks. Bye. Lilith. Hi. Hello, good morning. Good morning. Practitioner ka rin? Hindi po. Why Lilith? Medyo hindi ako practitioner pero nag-aaral ng konti. Nag-aaral. Pero, Lilith resonates with you? Actually, nalasan ako sa Hikate. I'm sorry? May Hikate. Ay, Kateyan din. Okay. Pero Lilith, you just use the name Lilith. Yeah, Lilith is, kasi you're not going to use that name if you don't feel like it. Alam mo yan? So, malaki ang possibility that in the past, someone fuck you really, really bad na kailangan mo yung kailangan mong mag-stand for yourself. Kasi yun yung representation ni Lilith eh. Alam mo yun? Yeah. I'm actually writing a book about Lilith. And I'm searching about her, researching about her. Tapos, when she was casted out sa garden, so, homeless siya, wala siyang pupuntahan, and kailangan niyang i-cross yung heated na desert. Like malala.
That's why she got burned, Oh. toasted. So, nasubject siya sa severe na condition. Yeah. Yeah. And she survived it. Doon niya na-realize yung power niya. So, I'm writing a book. Ang title is The Song of Lilith. So, yeah. Na-realize yung power niya. And it is very common na nakikita ko sa mga followers ni Lilith. Now, all of them, yun nga sinasabi ko infernal people or infernal practitioners are built differently. We were built differently talaga. Na kung sa excuse me for my word, kung sa putang ina lang. Alam mo yung ganong kalala. Pero Resonate lang yung name niya sa akin kasi I've been through hell din talaga. And Yeah. then I'm surviving. I'm trying. Pero ang good thing doon, after, kapag na-realize mo na yung power mo, parang magkakaroon ka na ng yung tingin sa tao na hindi naman mayabang ka or pero sino ka? Parang gano'n, mapapa-question ka. Sino ka para anuin mo ko? Parang gano'n. Pero kalmado, parang alam mo yung kalmado siya na, sige, gawin mo lang yan. Or huminto ka, parang ganyan. Sa second time na ginawa, gano'n pa rin, warning, huminto ka. Pero pag third, dragon! Alam mo yan? Relate na rin siya sa akin kasi talaga Aquarian ako. So parang ano na siya Yeah. talaga sa akin. Very nonchalant. Pero Ano ka, Aquarian? yeah. The Satan, the demons of the zodiac. Okay. Yeah. It is me. Yeah, Aquarius people are the demons of the zodiac. Ganun lang sila. Pero, anyway, it was a joke actually. Pero, yeah. Ano first name mo talaga? Vera. Vera? Mhm. Very nice name. It's actually my government last name, Vera. Oh. My last name is Vera. I'm using Idris Jacobi because it's my witch name. Mhm. It's a name that I use for people, but my real last name is Vera. Vera. Ilan taon ka na? 26? 36. 36. Birthday ko ng 27. Ay, happy birthday. Okay. Alam mo yung nasi-sense ko, it's like, yung symbolism na pinakita sa akin, it's like a portal na dark. Tapos, nagsasak siya ng energy, like a vacuum. So, I somehow interpret it as pinagbigyan ko na kayo dati. Ako naman ngayon. Ganun. Pinagbigyan ko na kayo dati. Ako naman. This is my time. Yeah. It's my time now. I guess here's the problem with Aquarius, okay? Si Aquarius kasi, there are 3 facets of Aquarius. Yung una, the cupbearer, kung saan they would please other people. Yung prone sila sa people pleasing, kaya most sa mga Aquarius na naka-experience ng abuse from others kasi grabe yung people pleasing nila. So the second facet naman is, or the second phase is Aquarius living a life na hindi sa kanila. So they live on other people's shoes. Yun, ganun. Nandun sila sa part na yun. And the third phase is, babalik na sila sa core nila. Alam na nila na-understand na nila yung people pleasing, na-understand na nila how to live life sa mata ng ibang tao. And doon na, nagbo-boom na sila as an angel. Napaka-simple lang na step ng progression ng Aquarius. Ang problema dito, nangyayari siya or madalas nangyayari siya at the same time. So, hindi siya nagle-level. Alam mo yung walang level. Nangyayari siya. Tapos, nandun ka na sa angel face mo, bigla ka na naman babalik sa una. So, yun yung magulo sa Aquarius. Kaya nga, si Aquarius yung parang, sila yung nagre-revolutionize. Kasi nga, ganun yung madalas na nangyayari sa nila. Amen? So, yeah.
It's your time. And I think dahil yun na sense na yun yung na-sense ko na energy sa'yo. Most likely things that you never experienced before or things that you've been missing out, babalik sa'yo. Oh. Yeah. Yeah, thank you so much. Lalo na sa pag-ibig. Lalo na sa pag-ibig. Shadi, medyo tanga tayo sa part na yan. Yeah, yun yung unang pinaread ko sa'yo. Talaga ba? Yeah. Hindi Ayan. hindi ako nagpa-read. I mean, parang na-sense mo lang din siya. And you told me to let him go. I did, which I did. Yun nga sabi ko, Okay. Ito na. people are very people pleaser. Mm. So, once na mapush mo yung button and we think na nabigay na namin lahat, there's nothing in that. Yeah, totoo. And ayan lumalabas na na things will get better. The well. So, hindi na siya parehas ng siguro ang laki din ng because you're doing the work naman eh. Hindi dahil sa sinabi ko, alam mo yun? Hindi dahil nagpa-read ka sa akin or yeah, you're doing the work. You're doing the work for yourself. More like parang confirmation lang yung hinihingi ko Mm-mm. sa'yo. Kung tama ba yung intuition ko or Mhm. whatnot. But yeah, it really helps. Ayun, i-continue mo lang yung ganun. And i-manage mo yung chaotic side of you. Doon ako pinakamagaling. I just habang nag-scroll ako, tinitignan ko yung not pag-scroll pero accidentally parang na ko. May pinost ako January 29 of 2024. Don't ever let anyone manipulate you or blame you for things that they're having a hard time coping with. Alam mo yun? Issue nyo yan, sa inyo yan. King ina nyo, bahala kayo. Parang ganun. Ito pa. This is funny. Matapos mo akong i-gaslight, tingin mo may babalikan ka pa? Ako lang ata ang nasiraan ng relasyon na sobrang saya. Oh my goodness. This is so cringe. Ang cringe na mga pinagpo-post ko like to 2024. Ano na ba ngayon? 2026 na ako. Kamusta? Anyway, Pauline, thank you for going up. Ayun, good luck sa journey. Bye. Okay, Geraldine pa, unmute po. Hi! Hi, kumusta? Okay naman. First time mo pa rin sa akin? Actually, this is the second time. Pero yung first one na putol. Kasi sa connection. Okay. Yun. Pero natapos ba yan? Nakapagbigay ka sa akin. Siguro mga kalagitnaan, doon na putol. Mm. Yun. Parang weeks ago na din. Weeks ago. Tapos, nag-appear ka ulit sa akin ngayon. Mm. Medyo Yeah, bago sa okay. TikTok. Ang lola. Ganun ba? Yes. Mm. Geraldine yung name. Hindi, actually, Yes. hindi ko na maalala yung reading ko sa'yo dati. Wala na ako maalala doon. Pero, I'm sensing you now. And, I'm seeing parang defrosting. Alam mo yun? Like, snow. Tapos nagdi-defrost siya. Mhm. So, I'm going to use the symbolism of Isa sa runes. Na there are times in which kailangan or may mga situation na kailangan ma-freeze muna and take that opportunity as to hibernate. So, Yes. you're on the thawing season. So, nasa Yes. thawing season ka na. So, defrost na yan. Mhm. So, yeah. Next sa frost, of course, yung autumn. Ay, not autumn, sorry. Spring. Rainies. Diba?
So, Yes. you are about to enter that spring season. Yun yung nasa-sense ko. I don't know kung may connection sa past feeling ko kasi nakalimutan ko na. Pero that's what I'm sensing with you right now. Mm-mm. Mm-mm. So, enjoy mo itong moment na to. Konti na lang. Mama, no? Makapag-sunbathing ka na. Di ba? Kapula. Bakit? Ano lang, very, ano siya ngayon. I mean, nagre-resonate. Sobra. Very timely. Ayun, pero hindi na kita bubuksan ng card kasi nabasa na kita last time. Ayun, medyo tapos na yung waiting game or yung waiting. Wow. And I don't know kung ano yung ginawa mo during your waiting season. During yung frost season. Kasi dapat may ano ka dun eh. May ginawa ka. Like, I should have like took the opportunity to, to plan for things. Hindi ka muna Yes. mag-execute. And right now, once the spring arrives, ayun na, execute na. Launch. Attack. Mm-mm. Diba? Yes. Ay. Konti na lang. Paunti na lang. So, good luck. Okay? Well, thank you. Thank you din sa support and thank you sa pag-share ng live. Or, thank you sa... Yeah, guys, sa mga nanonood ngayon, thank you sa pag-share ng live ko, sa pag-share ng contents ko. And, I don't know why you guys stay, pero I appreciate it. Appreciate ko talaga kung bakit kayo nag-stay sa live. And appreciate ko sa mga nagbibigay ng feedback sa content. I want you guys to share it. Kasi baka may mga taong dapat marinig. Except doon sa mga bagrakong video. Kasi may mga video din ako puro kalokohan. Except sa ganon. No. Pero- Actually, yung Eh. isa sa mga videos mo, yung isa sa mga napanood ko during my, they call it awakening or what, basta yung nandun ako sa stage, isa yung video mo, I don't know why, during nung nahanap na ako, nagtatanong ako, isa yung video mo sa napanood ko. Talaga? Alin doon? And then, all of a sudden, nakita ko yung live mo weeks ago. Mm. Although naputol siya, then, yun, nagkaroon ako ng confirmation. And then, for the second time around, sapul ulit. Kasi hindi nag-continue yung first one, pero na-explain mo sa akin. And then this time, yung nafe-feel ko nga, na ayun, you call it yung towing, and then malapit na. I could feel it, I could sense it. Parang, siguro, kailangan ko lang ng marinig yung confirmation. Ayun, nagugulat din ako may mga tao na nagsasabi sa akin na binibinge watch yung mga video. Like, pinapanood lahat hanggang makatulugan. Sabi ko, wala. Parang siguro it's a confirmation that I'm doing the right thing. Yes. That I'm reaching the people that I need to reach. Siguro, in a way, kasi parang nasa searching, ko nun eh. Searching yung time ko nun, searching for answers. Kasi parang nag-awakening kay, parang hindi ko alam sa paligid ko, hindi pa nila maintindihan. Pero ako, parang naiintindihan ko na siya. I don't know, it's very, siya. Hindi ko rin maintindihan, pero naiintindihan ko. Parang ganon. Yeah. Hindi mo siya maintindihan and naiintindihan mo siya at the same time. Alam mo yun? That's why I'm starting to, mag-search na answer. And then, you're one of the, yung video mo. Parang sabi ko, ito pala yun. Ito yung binibigay sa aking answer. Alin kaya dun? Yung tungkol doon sa, basta may ilang videos doon eh, nagka-start na akong mag-isip, ano ba yun? Ano ba yung awakening? Okay. Basta may Yeah. pinag-usapan. Yung parang, ang sinabi ko doon, na ano ka na sa energy ng tao, na you don't want to... May ganon. yung ganon, na ayaw mo nang yourself, parang ganon. Yeah. Yun, parang, tapos, bigla na lang yung live mo, tapos pinindot ko nga. Tapos, sobrang timely din nung sinabi mo the last time. Tapos ngayon din, iba siya the last time. Pero, sobrang timely kung ano yung nararamdaman ko. Sabi ko, okay. So, naka-align naman pala yung nararamdaman ko na nakita mo. So, Yeah. I'm doing the right thing. So, it's like, hindi naman, you're comfortable being isolated kasi may peace ka na. And at the Yes. same time, you are comfortable being out there kasi alam mo yung core mo.
Alam mo yun? Yes, yes. Kaya mo i-protect yung core mo, ganyan. So, Mm-mm. yeah, ganun siya. Yung... Yung, hindi siya okay. Pero, I feel okay. yeah, true. And parang nagkakaroon ka ng degree or a certain degree of confidence na to a point na hindi mayabang. Alam mo yun? Yes, yes. Ganun siya. Ganun siya. Well, Yung iba na-awaken sa Mhm. na-awaken yung iba na-awaken like they find Christ more, alam mo yung ganun. Sadly kasi dito sa TikTok, like I blocked a certain content kasi dati nagpa-practice siya ng occult. Tapos maybe nag-fail siya, babae. Tapos nung sabi niya she found God sa religion ganyan. And then she was throwing shades, like hindi na throwing shades, like knife throwing siya sa lahat, alam mo yun? Na tinatag niya na demonic yung ganyan, demonic yung gantong practice. Like, talaga bang si God yung natagpuan mo? Yun kasi ba, iba. I sense energies eh. And all of those words, may words ng, the energy that you're giving out is resentment, anger, parang, parang ito yung isang example na you failed as an occult practitioner. You failed with astrology kasi baka mahina yung utak mo at di mo na naiintindihan. You failed as a tarot card reader kasi again, bulag yung intuition mo or hindi manage yung third eye mo. Now, you let them go. Sobrang overwhelming. Yeah, true. You let them go kasi tapos kinlay mo na you have found Jesus and you have found God pero you're throwing hate. Kabilaan. Sabi ko, okay. Nasisense kita. So I block her. Sabi ko, I don't wanna see her on my FYP. Oh yeah, I don't. Yeah, iba yung energy and hindi ako para mag-shoulder ng ganong type of energy. Alright, anyway, Geraldine, thank you for confirming. For salamat. Pinapanood ko yung like December yata yun. And then yun, tuloy-tuloy ko nang pinapanood yung mga videos mo. Siyempre, merong ibang alam mo na, pero pinapanood ko pa rin. Kakulitan mo. Yeah, may, kasi parang hindi naman dahil you're in a journey to spirituality hindi ka na nagmumura, hindi ka nagsasalita na. Okay. Kasi nagmumura ako, like nagsasalita rin ako ng bastos. Yes, hindi naman ibig sabihin na ang banal-banal. Hindi. Hindi gano'n. Ano ka na? Totoo. Natutuwa ako sa content mo, pero at the same time, nakakahanap ako ng sagot. May mga content ako dyan na, alam mo yung nagtitinda. Sorry. Yung nagtitinda. Kaya yun, ipopromote ko na rin po. Check my Yellow Basket, guys. Sa mga libro na binabasa ko at pinapractice ko. Okay, eto, habang nandito ka, I'm going to teach you guys on how to do bibliomancy. Okay? Bibliomancy is the art of getting answers from books. Gets? So, I bought the Art of War po. Thank you, Beb. But this one is Dracula. So this is what we're going to use for bibliomancy this time. So you need to have like a silent heart. Yeah. Just your finger with your eyes closed. Kain mo lang siya. Have a question in your mind, Geraldine, okay? Okay. It's your channel natin. Okay. So with your eyes closed, or actually hindi pala ako nag-eyes, nagko-close ng eyes. Madalas tumitingin ako sa kawalan. So, bubuksan mo siya, hayaan mo lang yung finger mo. Tapos kapag comfortable ka na, the specific page, nandito yung word. Yes. At sabi niya, with a stately gravity, he, with the lamp, preceded me down the stairs and along the hall. Suddenly, he stopped. Hark! So, ito yung part na dumating si Jonathan dun sa Transylvania, dun sa castle, at na-meet niya yung si Dracula. Okay? So, ang sinasabi niya, since you are on the journey and you're about to turn to
your spring, i-connect na lang natin, okay? Yes, yes. Be careful of the people that you're going to encounter from this day onwards. Oh. Yeah, because okay. Dracula is a manipulative fuck. A Diba? reminder, no? Yeah, it is a reminder. It is he is a blood-sucking, manipulative fuck. Alam mo yun, so you need to be careful pag it is more of a reminder. Yeah, take good care of your space. So yeah, ganon guys. Get a book. Yeah, you can use novel. You can use the Bible. You can use Bhagavad Gita, or The Art of War is really good too. Kasi ang dami niyang pwede mong pagkunan ng mga, let's say, this is for me. Parang, ano siya? Ang tawag dito, jam-pack siya ng mga advices. Alam mo yan? Okay. Nakuha ko maneuvering tactics and deviation. So, i-deviate mo yung, ang sinasabi dito is, if people are hating on you, deviate the attention. So, ima-maneuver mo siya. Ang pwede mong gawin para ma-deviate yon is to not give them your presence. Kasi the more present you are, the more na vulnerable ka. Alam nila yung makikita nila yung ano mo. So, move in silence para ma-divert or ma-deviate mo yung attack. So, it's a ang ganda ng Art of War. It's a yung pinakita sa akin is a diversionary tactic. Yun. So, ayun, thank you, Geraldine. Appreciate ko yung kind words. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Bye. Bye. Ayun guys, The Art of War, if you wanna do like divination, pwede nyong gamitin to for bibliomancy, okay? Ganun lang yung technique. Ganun lang yung style. Do it with the silent heart. Cheche, ito na. Hi! Hello? Cheche, name mo? Rachel? Cherry Lane po. Ha? Cherry po. Cherry Lane. Cherry. Yes, please. Ilan taon ka na? 29 po. Ha? 29 po. 29. Kasi hindi kita gano'ng marinig, kaya okay. Taga saan ka? From Quirino Province po. Quirino Province. Opo. Hmm. Region 2. Cagayan Valley po. Yan. Layo. Pero nakaabot ako sa'yo. Okay. Opo. Napanood ko po kasi kayo sa isang video Mhm. ni Charisma. Krisma. Opo. Krisma. Yes po. Dahil po doon, parang nag-interested po ako sa inyo. Tapos, inano ko po kayo sa TikTok. Ang daming symbolism na nakikita ko. And it's like ganyan kakalmado yung voice mo. But the life is, I don't know, it's really chaotic. Like chaotic siya in a way na parang hinahayaan mo na lang, pero nasa situation ka na may gusto kang gawin pero hindi mo magawa. It once goes. Parang napapaisip ka na, hanggang dito na lang ba ako, ganyan. May mga ganun ba? Kasi yun na nasi-sense ko talaga. Ang chaotic niya, na hindi mo alam kung anong uunahin, hindi mo alam kung anong susundan. May gusto ka sundan pero hindi mo magawa. Alam mo yung mga ganun?
Yes po, totoo. Eh, Parang naano niyo po lahat ng mga nasa puso ko po. For Yeah. maraming problema, ganyan. Mm. Na minsan hindi ko na alam kung anong gagawin ko. As a mother of two, Mm. very problematic ako sa husband. Yeah. At Since you mentioned, yeah. yes po. Then yung parang responsibility, yung burden parang nasa akin lahat. Yeah, and ang scary part dito kasi you might baka hindi na ma-witness ni husband yung mas malaki yung okay. Hindi na ako mag-hold back. I'm seeing in here na there's a possibility of you going or walking away from this relationship. So it's like you're going to ask yourself, hayaan ko ba lumaki yung mga bata na ganito yung partner ko? Ganito yung psychological model nila of a dad growing up? Kasi they will turn out to be like bad parents too kasi wala silang very strong na, alam mo yon, very strong na model. And the specific card right here is an indication of that. I'm also sensing I don't know, may issues yata si kuya. Gambling issues. Kung hindi gambling pa siya, drinking issues. Alam mo yun? Anything bad, like really, really bad behavior or bad habits na ginagawa niya. Yes po, alcoholic po siya. Hindi po nagsusupport. Wow. Are you guys together? Yes po, pero medyo nasa malayo po siya nag-work ngayon. Mm-mm. Ever since na nagsama kami, ako yung nagpo-provide talaga. Mm. Then siya naman nag-alaga sa mga kids namin noon. Mm-mm. Then hanggang sa pangalawang anak namin. Mm. Pero nung nagka-work siya mga 7 months ago, Mhm. hindi pa rin siya nagbibigay. Kaya hirap na hirap ako. Then, sa past work ko, okay naman sana. Pero, sobrang stressful. Hindi ko kinaya din. Sabay sa problema namin. Laging away, ganyan. Mm-mm. Umalis ako. Then, nakahanap ako ng bagong work. Pero, nung nagtrabaho na siya, akala ko okay na. Mm-mm. At least man lang magaan sana yung buhay namin. Pero parang feeling ko mas bumigat. Yeah. Hirap na hirap. The devil card came up. Okay. So, think of ano to, bind siya sa that the devil card indicates that the person is bind sa mga unhealthy habits to please the flesh. Alam mo yan? So, I don't think na limited sa pinagdadaanan mo yung mga nakikita mo. May mas malalim pa. I don't want. Okay. Dediretsahin ko na. I'm sensing na may cheating involved din. Like yung attention nasa iba, ganyan. Like a third party situation. Yeah. So, kaya masasabi ko na malaking possibility of you walking away from this relationship to find your peace. Alam mo yun? Kasi right now, Yes. while sensing yun, hindi pa ako bumubunot ng card kanina. Imagine a place na maganda pero dinaanan ng bagyo sa gulo. Alam mo yun? Yung mga taob-taob na mga parang finlaten ng bagyo. Ganun kalala na situation.
ganun ka-chaotic. And you have the power to turn this around. If he cannot remove himself sa mga attached na bad activities niya, ikaw kaya mo para sa mga anak mo. May choice ka to do it. Okay? See? The garden. Yun. Parang responsibility mo na as a mom to protect and nurture the garden na ikaw. Parang ikaw yung magbubungkal, ikaw yung mag-fertilize. Yung pagagandahin mo siya and lalagyan mo siya ng fences to protect you and your kids. Okay? Thank you po. Ayun. Sana mali. First time mo ba magpa-read? Yes po. Parang ano lang to, parang it's a phase. I understand it. You have 2 kids and yung kids mo parang nandun pa sa kakulitan na period up until ano yan? Yes. Up until 10 years old yan. Alam mo Years yan? old. So nandun siya sa kakulitan na period. But eventually, you guys are moms like you have dealing with a toxic husband are built differently then. Yes. Built differently and someday makikita nyo yun na magmamanifest na if you cannot give me my crown, I'm going to take it and I'm going to leave with all of my dominions. Yes. Parang ganon. Yes, nagpa-plan din po ako na umalis, Mhm. ibang bansa, ganyan. Pero, hindi ko alam kung paano, saan ko iiwan yung mga anak ko. Lalo yung bunso ko is 3 years old pa lang. Mhm. Ngayon, nag-work ako. Malapit lang naman. Mhm. Nag-aalala yung father ko. Kasi yung mother ko kasi nasa Malaysia. Matagal din siyang walang work. So, Mhm. sinasabi ko, patanda na rin siya, sabi ko, uwi na siya. Para ako naman, Yes. para at least man gusto kong gumaan yung buhay namin. Para sa mga anak ko, sa amin, sa pamilya ko. Yeah, Ngayon, pero parang hindi ko it will happen. kasama. With a heavy heart, it will happen. Hindi siya madali, pero it will happen. Siyempre, hindi naman madali yun. Yeah, madali siya binary. You're going to work out abroad, pero you're going to leave kids behind. And may sepang-sepang, so may iyak-iyak to. Alam mo yun? Yes po. But yeah, yung inaano mo na yan will happen. For now, ang advice ko, don't give energy. Like, you are wasting so much energy or giving a lot, not wasting, but you're giving a lot of energy to your kids, to your situation. And I don't want you to give more energy to your toxic husband. Kasi hindi mo naman deserve na rin. Alam mo yun? Yes po. Ayun, Cherry, thank you sa chance thank you sa courage of sharing your story. And thank you sa chance for allowing me to read you. Thank you so much po. Sana nakatulong ako. Yes po. Okay. Sobra. Sobra po. Iyak mo na yan. Inom ka ng tubig, okay? Opo, thank you po. Okay, bye. Follower pala siya ni Crisma Pardilla. Guys, follow niyo si Crisma Pardilla. We have Anna Benena and Face D. Wait lang, let me go ahead and check first. Isa-silent ko muna si... Oh my goodness, where? Hala, ba't ganun? Ba't ko naka-X yun? Ay, hindi. Si Grace na lang pala. Okay, nawala yung isa. Hello po. Hi! Nagpapaiyak ako yung Idris. Parang ako kahapon. Uy, healing isa na. Healing is, you know. Ay,
Kaya yung healing. Yung kapag kailangan mong ilabas talaga lahat. Wait lang ha. Sagot lang ako dito. Kanina tayo? Si... Okay guys, bago ako paki-check po yung paki-check po yung video ko about manifesting using water. Water, ang arte, make me sweat. So, ang gagawin nyo lang is get a glass of water. Ang arte ng water! Yeah, get a glass of water. Pagkatapos, play something like a manifestation. This is water programming, okay? Place it in front of your speaker and play something on YouTube that talks about manifestation or positive affirmation. That's it. So na-program na si Water. Make sure na hindi kayo nakikipag-away habang nangyayari yan. Yan yun talaga yung naka-program kay Water. Then drink it. Very simple lang na. A simple spell. Diba? Glass of water. Water. Hi, Grace D. Ikaw muna. Hello Kamusta? po. Anong first Okay, name mo? okay naman po. First name is Grace? Dayan. Dayan. Dayan po. Ilan taon ka na? 25. 25. Taga saan ka? Province ko po Iloilo pero nasa Quiapo ho ko ngayon. Tatrabaho. Parang hindi ka naman taga Iloilo, Day. Taga Iloilo, gid ko yan. Saan ka sa Iloilo, Day? Sa ano po? Uton. Oton. Ano yung Oton na yan? Karay-ayan, di ba? O hiligay na. Taga-tubok ka daw sa ano? Actually, mix siya. Mix siya. May kakaray. May Pero Hiligay. marunong ka ng dalawa. Oo. Okay. Wow. Hindi kay... Ano yun, pamate. Nag-Ilonggo. Guys, mag-Ilonggo ako para ma-practice natin yung Ilonggo natin. Ilonggo skills natin. Baka kinakalawang na. Kaya ano yun. Saan ginapamangkot ka. Tapos ginasense ko ang ano mo. Ginasense ko ang imong nga sphere. Though initially, wala ka man problema mo. Initially, do amo na ang gina-inspection mo or amo na ang ginapakita mo sa mga tao nga do wala. Pero I saw an old woman suddenly like someone that you love and someone nga close gid kanimo bala. Hindi ko kabalo kung dula mo na siya o nanay mo siya. Hindi ko kamaan kung ano mo na siya. Pero yeah, I'm seeing her, I'm sensing her. Ano? Yeah. Dead or alive? Wala. I'm not sure if kung patay na siya buhay pa pero she's sick. Do may ano ganito sa Ilonggo ano? Kamusta di siyang sick? Masakit? No, do masakit. Masakit? Oh yeah. So I'm sensing her and you are concerned about her. If not, if there is no person na ganon, then we can take it as a symbolism. Alam mo yun? It's like, though, may mga bagay kang kinanglan mo, though mga old practices ba lang kinahanglan mo i-cover up para maka-live ka sa present or para maka-survive ka sa present na kinanglan mo siya i-suppress. Daw mo na bala. So, right now, do ka, imagine, do parehas bala sa Mascara Festival, how behind those masks na naka-smile, there are like ache inside or something painful inside na hidden. Do amo na ang na-sense ko.
Ambot kung galan siya Sima, pero yeah. Somehow resonates man. Do ama na ang nakita ko. So yeah, the symbolism of covering up things just to make yourself appear nga sweet ka kag isugan ka. So amo na wala nga i-hide mong weakness mo. Okay, because you don't want do hindi ka gusto nga makita ang vulnerability mo sa iban. Okay pa ba yung Ilonggo ko? Nakakainis. Okay. Okay good, di ba? Te, Okay. sagad ko yan Dumas- mag-Ilonggo ya. Dumas, kapag sa akin mas magaling. Seriously? Oo, hindi, ngayon, parang hindi na kasi ako straight Ilonggo. Yeah, kaya na-lose mo ang accent mo. I'm not sensing your accent anymore. Dear, I want to warn you about people coming into your life. Kay, I don't know, pero sa mga kasi nga nagwa, do prone ka bala sa third party situation. Base wala ka kabalo kabit kagali. Do amo na pala. Like you tend to attract cheating people or cheating men. I don't know if you're single, but yeah. Be careful sa ganon. I think she got a call. Medyo bumabait ka na ng konti compared sa last join ko ng live mo. Tagal na nun. Ikaw nagsabi tagal na nun. Hindi ako mabait. Masama ako. Grace, are you still here? Yeah, sorry, may tumawag mo kasi. Ayun, prone sa engagement with people na may issues sa cheating. Okay? Or it could be possible na yung parang yun yung na-attract mo. Yung magugulat ka na lang, ay, kabit ako. Grabe na. Parang ganun. Ay, kabit ako, di ko alam. Parang ganun. Yung wala kang alam. Yeah, you're prone to those type of people. I don't see any movement. If you're aspiring or if you're wanting to move out, base amo na sima, or you're planning to move, I don't think that's happening anytime soon. Like any travel plans, though hindi siya madayon. Like if you're thinking of going away and working abroad, parang do hindi pa siya time para sa imo. Pero hindi meaning hindi siya matabo in the future. Okay? Okay. Yeah, so if you were thinking, kung nagkapanumdum ka, ay gusto ko na maglakat, gusto ko na para do mag-change man bala sang environment ako. Tapos do mag-change ka sa environment and hopefully makaubra ka sa gwa or sa ibang nga lugar. Though hindi pa siya time. There is a season for that, but for now hindi pa siya time. Ay, okay. Nag-apply ako sang ligad sa Taiwan. Kaso, parang damo problem sa akong documents. So, hindi Yeah. pagid para sa akin. Kaya gagawa siya. So, amo na. Halong ka sa mga deceptive nga ng mga tao. Okay? Okay po. Ilongga taday mo. Abato, balaw. Okay? Okay. Okay, I'm gonna let you go now. Alam ko, busy ka. Sige po. Well, Thank you. ayun, a little Ilonggo, guys. We have Anna. Ang arte nung Anna. Anna? Anna, Kuya, can you hear me? do you want to build a snowman? Okay lang. What's her name? Anna talaga? Opo, Ana po. Okay. Ilan taon ka na, Anna? 35 po. 35. Taga saan ka? Taga Batangas. Ang daming pogi dyan sa Batangas. Ay, tunay. No? Daming pogi.
Wait lang ha. Wow. May nasisense ako na emotions na every time na may naaalala ka na experiences, maski matagal na, parang naboblock yung ano ko, parang sumisikip yung dibdib ko. Hala, So- ang galing ni Kuya. Sumisikip siya. Aray, sakit. Parang ganun. And every time yun, lagi may na-experience na pag naalala mo, so ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-move on dun sa, or naka-move on ka na dapat, pero natanim siya sa heart mo, na every time na maaalala mo yan, trigger, biglang sisikip yung heart mo. Alam mo yun? Yeah. Very bad din na experience sa life. So, kailangan natin to i-work out. Possibly failed relationship or discovery of betrayal. Alam mo yun? Oo, Kuya, kasi I'm in a 3-year relationship. Tapos po, when I first met him, before meeting my current partner, sabi ko, okay, ang mindset ko po ay tumanda na mag-isa. Ganon. Pero di ko in-expect na dadating siya. So, he pursued me. And then, unfortunately, hindi ko alam na dalawa pala kami na pinagsabay niya. I was like a rebound. Pero, the difficult part was, I was already living with him and then, dapat may baby kami. So, the worst part was, parang alam mo yun, nakunan ako and then only to find out na nag-overnight siya dun sa other girl. And then, later, pinakilala ako ng boyfriend ko sa parents siya. Parang, wait lang, akala ko ba ayaw mo sa akin? I thought you wanted to get rid of me and now you're parang nila-love bomb ba? So, parang binigyan ko ng chance and up until now, binibigyan ko ng chance. So, it's difficult for me to trust him now. Yeah. Pero It's you're like you're appearing like a girlfriend or a partner for convenience. Parang Kasi ganun nga. yeah, kasi tingnan mo ipe-present ka sa parent. Bakit yung isa hindi niya present? Ibig sabihin parang for show ka. Alam mo 'yun? Tawag dun, trophy. Oo, parang gano'n na parang trophy ka, for show ka kasi by character, mas maayos ka kumpara sa iba. Kaya ikaw yung pinapakita. Alam mo 'yun? Yeah, malalim to. Love bombing. Oh my goodness. Pag psychological yung attack sa'yo, matagal to mawawala. Napakatagal niya Oo, mawawala. It will take siguro mga 3+ years pa bago mawala yan. From the moment na nag-start yung from the moment na na-discover yung betrayal. Yan, ang tagal mawala niyan. Ay, may cards na pala ako. Ano to, Kuya? Yeah, may cards ka na. So, ito yung, ang maganda kasi dito, tinakman ko siya kasi nakahubad siya. Itong isa. Itong tatlo, lahat ng pinagsasabi mo, ayan, nilabas ko. Kasi binunot ako na siya kanina. Tapos, nagkwento. Tapos, okay, ayan yung mga lumalabas. Pero, may difficulty of moving on. Hindi lang to siya, financially, parang feeling ko, nahigupan ka rin, like, na-abuse ka rin financially. Or, Alam ko, nagbigay ka rin ng matindi-tindi pagdating sa financial. Oo. Oo, Kuya. Pero ano naman kasi siya, hindi naman siya financially incapable. Financially capable din siya. Kaso lang, nung time na buntis ako, yung brother ko is nag-offer na mag-invest sa isang business. So, 4 kaming magkakapatid. Nung time na buntis ako yung walang hawak na pera. Since parang, okay, naman kayo, nagsa-start kayo ng family nyo. So, may hawak yung boyfriend ko na pera. Siya yung nag-invest. Oo. And then,
So, yun nga, hindi namin in-expect na hindi matuloy yung baby. So, up until now, nag kumikita siya dun sa business ng kuya ko. Mm-mm. So, despite, being part of that business, di ba parang, ewan ko, kung ako yung lalaki, parang I would be grateful for my partner kasi, nagkaroon ako ng passive income. Mm-mm. Kaso, siya, parang he always reminds me na wala akong worth sa kanya. So, yun. Mhm. Pero ano yun, hindi man pera, pero na-siphon yung energy mo. Because it's supposed to be yours. Oo, kuya. Pero alam mo, I'm proud of myself kasi dati talaga, pagka pinaparamdam niya sa akin worthless ako or hindi ako maganda, Mm. hindi ko kayang magtrabaho, wala akong makausap. Pero ngayon kasi, nagkaroon ako ng power to remind my worth, ganyan. Mm-mm. So, nakakapag-post na ulit ako sa Facebook na Yeah. I'm pretty, Yeah. na I can buy things for myself. Mm-mm. Tapos sasabihin niya, F you, may gusto ka bang patunayan? Are you seeing someone else? Yung mga ganon. Oh my goodness. So, Very apparently, Very narc. exactly. Ano naman kuya, meron kasi siyang diagnosed siya with anxiety disorder. So, Not an sabihin na excuse. nating martir. No, not an excuse. I mean, I'm diagnosed with bipolar disorder. And Oh. my shitty behavior or my past shitty behavior rephrase. My bipolar disorder is not to be blamed for my shitty behavior. Hmm. 'Di ba? Exactly, kuya. Naman, since he's seeing a Psychiatrist. psychiatrist, I feel like it would also help him to get a psychological help. Yeah. Kasi yung psychiatrist niya is more on meds lang. Tapos when they talk, parang sabi ko, do you talk about us sa Mm-mm. sa shrink mo? Sabi niya, hindi, work lang. So, Kapag may mga time kasi na yung mga ganyan type ng tao na hopefully ma-experience nila dito sa lifetime na to na may darating yung punto na masishake yung ganyan, tapos mahuhulas yan. If that person is divinely protected, alam mo yun, or if that person is divinely inspired, naniniwala ako na yung ganung dark na aspect ng life niya, in one way or another, makakalas yan. Tatanggalin yan. And sadly, with you, parang ikaw yung naging part ng casualty. Alam mo yun? Or na collateral damage. Pero, again, without those experiences, hindi mo ma-feel na, damn, I'm built differently too. Kasi malala din yung pinagdaanan mo and you come out stronger. Yun lang, may sabit-sabit pa, may pain pa. So, ito yun, but take a look at this one, the store. Pwede niyo pong sabihin kung anong cards, hindi lang po ako familiar dun sa deck. Okay. We have reverse King of Pentacles, we have the Hermit na reverse, and Judgment na reverse. So, ibig sabihin, wala pang pag-move on dito. Nandun pa, parang nandun pa sa sphere mo. And at the same time, for some odd reason, even if ginanon ka, you still have this allowance for understanding na parang iniisip mo, parang may ganun ka na iniintindi mo pa rin maski masakit, which is hindi naman na dapat. Parang nagbibigay ka pa ng allowance palagi. Yun nga, hindi natin pwede gamitin yung i-wave yung flag na I have anxiety, disorder, blah blah blah, ganyan para i-allow na abusuhin tayo ng tao na may ganon. Parehas din sa akin, I have bipolar disorder. If I'm doing wrong, sabihin mo sa akin kasi sometimes I'm not aware. And I will be open sa communication.
susubukan ko maging open sa communication. Alam mo yun? Most of the time, kapag if I have episodes, I'm different eh. So, ayun. Anyway, siguro, very important tong conversation na to. Kasi, yun talaga yung sense ko sa ano mo, hindi pa tayo nagbubuklat ng baraha. The star came up. Nakaubad siya. Kaya tinatapan natin dahil mapaflag tayo ni TikTok. Yeah. Proper timing will come. Like, minsan, magugulat ka. I don't know if you believe in astrology, yung magugulat ka na bigla ka na lang gigising sa isang araw na, shit, okay na ako. Alam mo yun? Actually, okay. Hindi ko alam bakit yung cards ganyan nag-resonate, kuya. Mhm. Sa totoo lang, okay ako, pero syempre alam niyo naman yung trauma, may relapse yan minsan. Yes. Okay naman ako. Pero you came across my FYP page, tapos nakita ko live, sabi ko, ay, parang Mhm. ano siya, accommodating siya, unlike before, unlike others na parang ang daming requirements you have to share and this and that. So, I really appreciate you opening yourself to everyone. So, ano lang siguro, parang naghanap lang ako ng sense of comfort. Oh. Kasi parang feeling ko, kuya, I have your gift as well, pero ayoko lang i-practice na tatakot ako. Bakit saan ka natatakot? Ano kasi, kuya, may encounter ako with the devil. Ayun, nakakita talaga ako. Demonic entity? Opo. Ano Mhm. kasi din nun, I was at, ano kasi, kuya ko, hiwalay ako sa asawa. So, Mhm. yung partner ko ngayon is my boyfriend na. Pero Mhm. nung kakahiwalay ko lang sa asawa ko, that's when it happened. Doon ko na-confirm na my sixth sense is quite active. Mhm. So, ano yung ano yung nakita mo? Sorry. Pumasok siya sa apartment ko, tapos ano bang tawag ko? Nagki-creep in siya, nagtitiptoe siya. Maitim na lalaki, tapos parang kalahati sa baba, goat yung features niya. Mhm. Tapos, yung cliche na itsura ng devil na mahaba yung mukha. Pero maliit yung buntot niya, hindi ko alam. Pero, I haven't done my readings yet. Alam ko may class yung mga angel, baka yung mga devil may class din. So, The devil, or no, not devil, but a demonic entity. Not demonic entity. An entity will never enter a house uninvited. So, it will never enter a house uninvited. It could be possible nung rough ba yung breakup niya ng husband mo? oo, kuya. Yeah, super rough. Ano, So, super. pag super rough niya, it could be possible na may one time na nagpe-pray ka, natutulog ka, or bago ka matulog, nagmumurmur ka ng mga words. Alam mo yun? And yun nga, lagi ko yung sinasabi sa mga tao na be careful with people you hurt. Because they whisper something in the dead of the night. And you don't know who listens. I did say something. Yeah. Pero I felt like naka-latch na siya sa aming mag-asawa bago pa kami maghiwalay. May cheating, no? Akala ko nun wala eh. May cheating pala. Yeah, as a practitioner of sex magic, the relationship between a couple, very sacred kasi siya. Ngayon, kung may cheating na involved, ibig sabihin, an entity enters that. So, sa sphere nyo, malaki possibility na while nag-cheat siya, may ginagawa pa kayong sexual activity kasi nga, mag-asawa kayo, di ba? So, isa din to, ito din yung kawawa sa mga babae na, or sa mga tao na hindi nila alam na niloloko sila. Kasi, nakaka-attract, or nakapag-invite sila ng energy na hindi nila alam. And it messes up with your situation. It messes up with your mental health, with the things around you. Kasi nga, may pumasok na foreign na energy na hindi mo naiintindihan.
The moment na nag-cheat yung husband mo, or the moment na nakipag-sex siya dun sa ibang tao, iniisip niya pa lang sa utak niya, may asawa ko, cheating to. So, that kind of energy pa lang, ang lakas na nun. Ang lakas makasira nun. Very destructive siya na energy. Tapos ipapasok mo sa bed, yung dadali mo sa kama ko, parang ganun. Yung ganong type of energy. So, I am not quite sure if the entity that you saw was there to destroy you. It could be possible that the entity that you saw was there because he heard you whispering something. Hindi ko alam, kuya, kasi nakita ko siya, parang mga 1 month na kaming Mm-mm. hiwalay nung husband ko. Surprisingly, na-banish ko siya. Oh. Sabi ko lang, Jesus name. Mhm. Tapos ang tapang ko noon, sabi ko, hindi kita pinapasok dito, umalis ka. Uh, Ayun. may na-encounter ako na I don't know. Alam ko kasi kung I always see entities like if hindi mo sila gagawin, hindi naman sila mananakit eh. Like kaya mo lang sila if you're going to cross or enter their sphere, make sure na prepared ka, parang ganyan. There was this one time na may binisita ako sa cemetery. I was young, bata pa ako. Tapos habang nagtitirik ako ng kandila, walang hangin tirik ako kandila. Kasi I made sure na magtitirik ka ng kandila may biglang bubugahan ng hangin, di ba? So, nakaganyan. Walang hangin, hindi gumagalaw yung mga puno. Tapos, nakasindi na yung kandila. Di ba? Isa. Sindi ulit ako. Ganun ulit. Pangatlo. Gumanyan ulit. Pinatay niya. Tapos pagkakita ko sa gilid ko, nakangiti siya. Ayan, nakangiti siya sa akin. Sabi ko, may ginagawa ako dito. Mamaya ka na. Tapos yun. Nakita ko na siya. Ayun na. Okay na yung kandila. Nakita ko na siya. Pero ang katangahan kong taglay, nabaon ko siya. Nadala ko siya. Tapos parang later on pala na-realize na nakasama ko pala siya. Na okay naman siya. Kaso, ang bigat niya lang kasi dalin. Kasi nasa graveyard siya eh. Graveyard spirit siya eh. So, hindi siya dapat nasa akin. May one time na may nagpa-heal sa akin. Nagpa-ritual healing. Pumunta dito sa bahay. O, sige, cleanse kita. Tapos, sabi ko, pumunta ka ba sa sementeryo? Sabi niya, oo. Palagi. Sabi ko, ina may kasama ka. Kilala ko yan. Kasi nakita ko na siya. Na-encounter ko na siya before. Sabi ko, kilala ko yan. Na-encounter ko na yung before. Kasama mo siya, sira. Kaya bigat. Medyo, siya, okay naman siya. Kaso lang medyo mabigat sa flow ng finances. Kasi, ewan ko, iba-iba kasi yung sphere na kailangan niyang mag-function eh. So, ayun, banish lang. Ayun, naging okay naman. Pero kuya, if you don't mind, sa tingin mo ba wala naman akong dapat i-worry na third party ngayon sa partner ko? Pagdating sa ganyan, wait lang. Tatanungin ba natin yung i-disclose mo ba yung first name niya? Sige kuya, no problem. O sige, anong first name niya? Junel. Junel. September 14. A Virgo. Loyal ang Virgo eh. I think may mas problema tayo sa sayo. Bakit ako, kuya? Two of Swords reverse. Pero yun yung kailangan may work it. Na two of swords. It has something to do with mental processes. You're not supposed to entertain those thoughts. But you kept on entertaining them because siguro a trauma response. Alam mo yung everything seems to be good. Kung may magkakaroon ka ng karibal dito sa tao na to, baka trabaho niya. Mas malala mong karibal yun, yung trabaho. Kaya wag mo siyang kokontrahin sa trabaho kasi kapag
kinwestiyon mo siya sa trabaho niya, pinakialaman mo, I tell you, mag-aaway kayong malala. Magsisimula yung hate. Baka i-resent ka niyan. Ano yung isang card? The Queen of Cups, covered nito. So, kailangan mo yung workout. Ano bang, Okay, sige. anong birthday mo? Pisces ako, kuya. Wow, Pisces. Very unlikely na combination. And Pisces are, I'm sorry, but you guys are paranoid. Like, alam mo yun? Ano pa naman ako? Borderline. Ano ba yung next ng Pisces? Ano ba Aries? unang sign? Ayun. Oh, borderline So- ng Pisces o ng Aries o ng Aquarius? Nang borderline ako ng Pisces and the month after kasi March 20 ako. Okay. Aries nga. Yeah, very, very, so may influence ka ng very young at heart, very innocent, and at the same time, kapag nasa baliktad ng earth, nagtuthrow ka ng tantrums. Kaya yun, medyo siya. Okay. And ano yan, Alam ko nang gagawin ko, kuya. very prone sa abuse. Mutable sign, Gemini. I think gumawa ko na video about it. Pisces, Gemini, Sagittarius, and Virgo. Mga mutable sign yan. And these people are heavily challenged sa past years. Parang mas magkakaroon na ng linaw sa different aspects ng life nila. Depende sa tatamaan ng ng placement. Neptune left Pisces. So, congratulations. Naka-survive ka doon sa last na Yeah. ilang year ba? Yeah. So, umalis na siya sa Pisces. And yung mga na-impact nun, ayun nga, yung mga na-subject sa abuse, tatanga-tanga, mga ganun. Not tatanga-tanga, but yeah, naging prone lang talaga sa abuse. Parang ngayon, mas magkakaroon ng linaw because umalis na si Neptune. Umalis yung, Kuya, alam ko na. I'm sorry, umalis na yung illusion na kung dati yung parang nagkakaroon tayo ng illusion when it comes to sa mga relationship natin, ganyan. Parang we always live in the fantasy world. Sa work man yan, sa relationship man yan. Yeah, it will turn out different na. So Virgo this year po. Yun nga, tulad ng sinasabi ko, Virgo this year, mas magkakaroon na ng clear understanding sa mga path nila in all aspects. Huge change starting at December 27. Ay, no, I'm sorry, January 27. Ang isang araw. So, ayun, art. Art of One. Ayan. Talaga sinay ko talaga si Art of One. More pa thirst trap, go. Thank you, kuya. Baka Very may Virgo ka nga. na po. Yeah, thank you din. Thank you for sharing. And very, gusto ko yung mga pinag-usapan natin. It's nice. It's good. I'll keep in touch po. Yeah, sure. Anytime. Bye. Mag-give chance lang ako to others. Sige. Bye. Bye po. Hindi ako So- maala mag-leave. Sige, ako mag-answer. There you go. CJ. CJ? Hello? I think nakatulog siya. Hello? Yes, nakatulog siya. I'm sorry. Nakatulog siya sa live habang naghihintay. Ayan. 12 viewers. Ano ba ngayon? Is it Friday? Okay. Friday. Good PM, admin. May baboyan sa tabi ng basketball court.
nangangamoy, umaalingasaw, delikado sa mga apo ko, pwede aksyonan agad. Oh my goodness. May babuyan sa subdivision namin. Ayun, ang sabi niya, I have PM po. Sana po machine. Gusto ko po mas deep and mas clear yung reading. Sino nga ito? Si Che? Okay. Nadala na emotions ko. It's okay. I can check on it later. Subukan ko kasi I'm really busy din. And Saturn and Aries na. So, ayun. Yeah, minsan, I'm sorry guys, minsan may mga nag-PPM sa akin, hindi ko talaga na-check. Kasi ang busy ko din sa, dami ko rin ginagawa. So, eto, nagla-live lang ako to, for the show. This friend is live now. Sino yun? Anyway, 2 hours na live. Guys, yung reading, I'm going to splice it, download this video, and then I'm going to post it. Okay? Para kung gusto nyong balikan yung mga readings nyo, may babalikan kayo. Yeah. I'm going to tell you guys kung saan ko siya ipopost para masundan nyo yung mga readings nyo. Okay? And since sa recording kasi, hindi kita yung mga picture nyo, hindi kita yung mga pangalan nyo. Ay, maririnig lang yung pangalan, pero hindi kita yung mga pictures nyo. Bibigyan ko na lang ng title kung sino or kung para kanino. Okay? So, yeah, I'm going to post it. Tinanggal ko yung sounds kaya hindi na ako nagpapatugtog ng sounds ngayon dahil sa copyright infringement. Now, I think I need to go because I need to cook and I'm hungry. Bye, guys.